Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Laban-laban, bawi-bawi na ang kampo ni Sara. Dito sa impeachment, laban-laban, bawi-bawi na si Sara. Paano natin nasabi? Ay, nung una nag-press con si Attorney Michael Fua, yung spokesperson ng defense team ni Sara. Ang sabi niya, mayabang. Wala daw problema sa kanila yung impeachment. Handa daw sila diyan. Inaasahan na daw nila yan. Handa daw sila diyan sa impeachment na yan. Kaya yung mga issue daw na yan, confidential funds, yung Mary Grace Piatos, harapin daw nila yan. Nabalita sa mga dyaryo at radyo, TV, mainstream media, hindi ito vloggers lang. Nabalita na ihaharap si Mary Grace Piatos para pabulaanan talaga yung mga issue sa confidential funds. Handa daw silang iharap si Mary Grace Piatos para patunayan na hindi gawa-gawa lang si Mary Grace Piatos. Yan yung lumabas na balita. Handa nang harapin ng kampo ni Sara ang issue ng confidential funds. Issue ni Mary Grace Piatos, haharapin. Pwedeng ipakita, posibleng ipakita iharap si Mary Grace Piatos. Bakit hindi na lang ipaliwanag ng Vice President yung akusasyon sa kanya kung sino si Piat, ano pala nun, Mary Grace? Mary Grace. Yun lang naman din yun, hindi ho ba? Na hanggang ngayon, hindi natin alam. Ano ang sagot ng depensa doon? I think, siguro parang cliche. Ayoko sanang isipin yung cliche, pero parati na kasi natin nasasabi na sa appropriate forum. No? At ito na siguro yung appropriate forum sa impeachment, kung talagang maglabasan. Kasi yung mga confidential activities, para lang masagot natin ng diretso po yung tanong, yung mga confidential activities, meron po kasing restrictions yan sa pagde-disclose lahat-lahat sa public. Bakit? It might jeopardize yung ongoing operations, etc. In fact, under RA 3019, pinaparusahan yung pag-disclose ng confidential information to unauthorized people. No? So marahil ng mga panahon na yon ay ang pakiramdam ay hindi tama dahil baka may mga jeopardize tayo ng mga operations. Pero dito sa impeachment, kung ito man ang tamang venue, siguro mailalahad na natin kung ano. And we've been preparing for that din naman po as part of the defense team. So finally, lalabas yan. Siyempre, gusto nating sagutin lahat ng yan para doon lang natin mapapatunayan na talaga namang walang basihan yung mga batikos na katiwalian laban sa Vice President. Yun na nga. But you have to discuss it in public. Kasi nabulgar na sa public. Di ba? So for so long a time, hindi natin nakilala alias ba yan? Sino ba yan? Tatonta. Yun, things like that, madidiscuss yan sa We understand. impeachment trial. During the course of trial. Kung uusad man siya into an impeachment trial. Kasi we don't know. Hindi pa natin alam yun eh. We don't know, but at least as far as the defense is concerned, medyo nandun na tayo, naka-focus talaga. No? In fact, even last year, full-blown trial. Dahil di naman natin alam kung ano maging desisyon ng Supreme Court noon eh. So we were really preparing for trial. But the trial will happen in the Senate. In the Senate. Hindi yan sa Kamara de Representante. Attorney Mike, thank you. Maraming salamat. Yun, ganun katapang yung kanilang statement na wala silang kinakatakot, wala silang kasinungalingan, na yung Mary Grace Piatos na yan, totoo yan, hindi kasinungalingan yan. Handa nilang iharap ito. Ngayon, ang mga laman ng balita, baliktad na eh. Baliktad na. Hindi na daw ihaharap si Mary Grace Piatos. Mali daw yung pagkakakuha ng media. Hindi naman daw sinabi ni Attorney Michael Fua na ihaharap si Mary Grace Piatos. Legal counsel ni Vice President Sara Duterte may paglilinaw sa umunoy pagpapalutang kay Mary Grace Piatos. Abay, nananahimik na si Mary Grace Piatos. Narito ang Peter at Rica, sa pahayag nilinaw ni Attorney Michael Fua, bahagi ng defense team ni Vice Presidente Sara Duterte, na wala siyang naging pahayag tungkol sa umunoy paglitaw ng individual na si Mary Grace Piatos. Ito ay sa harap ng mga ulat na umano'y palulutangin ng kampo ni Duterte ang naturang individual bilang bahagi ng depensa nito sa inihahing impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Si Mary Grace Piatos ang nakalista bilang isa sa mga umano'y recipient o nakatanggap ng pera mula sa confidential funds ni Duterte.
Paglilinaw ni POA, wala siyang sinabi o kinumpirma ukol sa pagpapalutang kay Mary Grace Piatos. Nanawagan din ng abogado sa mga nagpo-post sa social media at mga media network na maging responsable sa paglalabas ng mga ulat sa ngalan ng patas na diskursong publiko. Sa panayam sa DZMM noong February 3, sinabi ni POA na posibleng ang pagdinig sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente ang akmang forum para mapag-usapan ng umano'y mga kumpidensyal na impormasyon. Pero hindi tahasang sinabi kung dito na sasagutin ni Duterte ang pagkakakilanlan ni Mary Grace Piatos. Ano yan? Laban-laban, bawi-bawi. Natataranta na itong kampo ni Sara. Sa sobrang taranta, magsasabi ng ganito, biglang bawi. O ano yan? Laban-bawi. Kasi ang mga balita na ngayon, hindi naman daw totoo na nagsabi si Atty. Michael Pua. Eh di yung media pa pala ang mali. Ginawa pa ngayong mali yung media na nagbalita ng ganun. Hindi naman daw sinabing papakita o mag-a-appear si Mary Grace Piatos sa pagdinig ng impeachment. Kung talagang hindi kayo nagsisinungaling, talagang papanindigan nyo na totoo yung Mary Grace Piatos na yan, dapat talaga i-present yan. O sige, pagsalitain nyo, interviewin i-cross-examine sa loob ng hearing ng Kamara. O yun talaga ang matibay sana. Ay ngayon, biglang binawi. Anong ibig sabihin? Paghandaan ninyo si Madriaga, yun, matindi yun. Mag-a-appear yun sa hearing. Pag nag-appear sa hearing yun, tungkol sa impeachment, maraming papasabog yun. Maraming pasabog yun. Handa na daw eh. Sabi ni Atty. Palad, handa na daw si Madriaga. Kaya, si Mary Grace Piatos na pinagmamalaki nilang iaharap, nagbago na naman ngayon ng tono sila, hindi daw. Si Madriaga handa. Tinatakot si Madriaga, sinampahan na ng kaso eh. Nila Chika, cyber libel yata, pero hindi, tuloy pa rin. Sabi ni Atty. Palad, handa daw ang kliyente niya. Kaya ito, mga kabunyog, mga kababayan, magiging talaga itong impeachment ni Sara. Magiging issue yung Mary Grace Piatos na yan. Kasi yan yung yan yung lumabas doon sa hearing ng yung House Committee on Good Government and Public Accountability. Talagang wala yan sa records ng ng Philippine Statistics Authority. Walang nakalagay na namatay, pinanganak or namatay na Mary Grace Piatos. Ang dami pa naman yan, may Oishi, di ba? Maraming mga pangalan diyan na talagang obvious naman, dinoktoran lang. Yan yung haharapin ni Sarang issue diyan. Kaya lang nung una ang sabi, handa silang harapin. Si Mary Grace Piatos ay mag-a-appear. Yung pala hindi naman. Laban-laban, bawi-bawi itong kampo ni Sara. Natataranta na sa impeachment. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.